and keep my eyes above the waves. My soul rests in your embrace. I am yours, and you are mine. Papuri sa Diyos. Good morning po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa para po makabasa sa banal na salita. Kung sino po ang merong Bible, makibukas po kayo sa 1 Corinthians chapter 3 hanggang 9. 3. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. 2. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya. Verse 3, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-away-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Verse 4, kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako kay Apolos, hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Verse 5, sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Verse 6, ako ang nagtanim, si Apollo ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Verse 7, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Verse 8, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Last verse 9, kami kapwang manggagawa ng Diyos at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. To God be all the glory. Wandering into the night, wanting a place to hide.
Good morning. So, salamat sa Panginoon sa isang napakagandang pribilehiyo at pagkakataon na tayo po ay narito. As Psalmist David declared in Psalms 133 verse 1, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." So, it is good and pleasant, no, to dwell together in unity. So napakagandang bagay na tayo po ngayon ay narito sa tahanan ng Panginoon. At katulad po ni Salmistang David, ang ating po mga puso ay patuloy na nag-uumapaw sa kagalakan dahil alam po natin na tayo po ay nasa tahanan ng Panginoon. Sabi na in the book of Psalms chapter 27 verse 4, "One thing have I desires of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." So ito po ang isang napakagandang desire na mayroon po tayo, na alam po natin na tayo po ngayon ay nasa tahanan ng Panginoon. We have one heart, one purpose, one desire, and this is to worship the Lord in spirit and in truth. So, sa umagang ito, tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon na muli ay makita at makasama ang bawat isa sa tahanan ng Panginoon. At patuloy po nating sinasabi na kung mayroon mang unang nagagalak na makita ang kanyang mga anak sa kanyang tahanan, walang iba kundi ang atin pong Ama na nasa langit. At sana ganito rin po tayo, na tayo po mga anak ng Panginoon. Ang isa po sa ating pong pinakamataas na hangarin ay ang patuloy na magsama-sama sa tahanan ng atin pong dakilang Ama. At ito po ay walang iba kundi ang tahanan na narito at patuloy po tayong nagsasama-sama. So, salamat po sa Panginoon at patuloy po na tayo po ay nagpapasalamat. Although sa mga nagkaraan na mga panahon ay marami pong mga hindi po magandang mga pangyari, mayroon pong mga lindol, marami pong mga kalamidad. At ngayon, mayroon pong nananalanta na bagyo dito po sa atin sa Pilipinas. Pero salamat po sa Panginoon na tayo po ay patuloy na iningatan at sinasamahan ng atin pong Panginoon. So, salamat sa Panginoon. Salamat rin po, natapos po yung amin pong Pastor's Appreciation na pinangunahan po ng atin pong mga UFW, ang atin pong UFW Department ng Sapar Division. So, salamat po sa atin pong mga UFW at matin po makababaihan sa pag-initiate po ng Pastor's Appreciation para po sa atin pong mga pastor. So, alam ko po mayroon pang mga ibang darating na mga appreciation from different department. Pero salamat po sa Panginoon. Panalangin po natin na ito po ay patuloy na magkabigay ng patuloy na kagalakan sa puso ng bawat isa. Sa atin pong mga bisita, salamat po sa Panginoon. Welcome po sa atin pong mga bisita na ngayon ay kasama po natin. So welcome kay Sister Pili Pabicon. No? Kasama ulit natin ngayon. Salamat. So, at si Adrian O. Rapal. So salamat po. Welcome po sa tahanan ng Panginoon. At maging sa iba po natin mga kapatiran na ngayon ay muli nakasama po natin. Salamat po sa inyo pong presensya. Patuloy po natin dalangin sa Panginoon na hindi lamang dito po tayo nagsama-sama sa bahay ng Panginoon, kundi lalo't higit na sain po natin na tayo po ay magkasama-sama permanente sa bahay ng atin pong Ama doon sa kalangitan pagdating po ng araw. At ang tanging daan para tayo po magkasama-sama, ngayon pa lang magsama-sama na tayo dito po sa tahanan ng Panginoon, dito po sa lupa. Salamat po sa Panginoon. Welcome po ang bawat isa. Hingga pakita at mga ibang mga bisita, no, sa atin po mga bisita na ngayon ay muli nakasama po natin. So kay Brother Christian, muli nakasama po natin. At sa iba po natin pong mga kapatiran, patuloy po nating panalangin sa Panginoon. Bigyan po tayo ng patuloy na kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Sa atin po mga announcement, so ang mga kabataan po ay mayroon pong gaganapin na youth fellowship. Ito po ay gaganapin po sa Tuburan Foursquare Gospel Church ngayong darating na October 26. Ito po ay linggo. Maganap na ika-4 at kalahati ng gabi. So atin pong tinatawagan lahat ng atin pong mga kabataan, yung atin pong mga youths, mayroon po kayong youth fellowship na gaganapin sa Tuburan.
So, ang atin pong UFW monthly dues, patuloy pong ipinapaalala ng atin pong UFW President. So, nawala na po yung atin pong karatula doon sa likod. Pero patuloy po nito po ay nakakahalaga po ng 20 pesos. Ganoon rin po yung monthly dues para rin po sa atin po mga UFM. So alam po natin na ang UFM po ay nakapagbigay na po ng 10,000 worth galing po sa monthly dues. At ito po ay kanila pong ambag para po sa atin pong building project. So atin pong patuloy na tinatawag at ini-encourage ang atin pong mga UFM and both UFM and UFW na hindi pa nakapagbibigay ng atin pong monthly dues. Ito po ay hanggang ngayong taong 2025. So ito po ay ang due po nito ay hanggang ngayong December. So patuloy po nating panalangin. So ang UFM board ay naroon. So iwan po yung UFW. Patuloy po natin pong ipanalangin na tayo po ay patuloy na samahan ng atin pong Panginoon. Ang atin pong Thanksgiving dito po sa atin pong iglesia ay gaganapin po ngayong November 30. So ito po ay last Sunday of the month. Patuloy po natin ipanalangin sa Panginoon. Suportahan po natin. So ang gawain pong ito. So ako pininiwala na ang atin pong malilikom po sa atin pong Thanksgiving ay atin muling gagamitin para po sa pagpapatuloy po ng atin pong building project. Regarding po sa atin pong building project, atin pong patuloy na ini-encourage ang bawat isa. Doon po sa atin pong bulletin board ay nakapaskil po yung atin pong tarpaulin na nakalagay po roon yung lahat ng kakailanganin na mga tiles po dito po sa atin pong iglesia. So patuloy po natin ipanalangin sa Panginoon na kilusin po ang bawat isa. Bago po natin ito i-propose at doon sa Tagalabas, so mas maganda po na tayo po muna dito po sa loob ay mayroon pong mga contribution dito po sa atin pong building project at ito po ang atin pong tinatarget ay matiles po kahit ang unahin po natin na matapos ay kahit itong atin pong main hall. So si Architect Ruel po ay sinagot po yung gitna dito. So upon consultation sa aming pamilya, so ang buong pulpit po ay mayroon pong 170 pieces at ito po ay sasagutin po namin ni Pastora, ni KK at ni AJ. So ito po ay 170 pieces times 350 equals 59,500. So close to 60,000. So patuloy po natin pong ipinalangin sa Panginoon na bigyan po tayo ng kagalakan ng Panginoon sa bagay na ito. At ito po ang target po natin, tinatarget po natin. Although hindi po natin sinasabing pipilitin po natin kung hindi po natin ito magawa. So ang atin pong deadline ay possible, tentative deadline po ay ngayong month ng February 2026 sapagkat ang atin pong desire ay ito po ay ihabol sa atin pong anniversary na gaganapin by April. So by March ay magpapasimula po tayo ng paggawa kung makumplito po natin yung lahat ng tiles na mayroon po sapagkat ang iniisip po natin kapag natapos po yung tiles, ang sasagutin na lamang po ng church ay ang simento, ang buhangin at yung tiles adhesive kung gagamit at patuloy po natin at pati yung labor. So patuloy po natin ipanalangin, nakikita po natin, hindi po natin ito titigilan, hindi po natin ilalagay sa atin pong puso at sa ating kaisipan ang project na ito. At ako po naniniwala kung paanong ito po ay narating po natin yung ganitong estado. Natapos po natin ang atin pong ceiling. Although ito po ay nag-worth ng 501,000. No, natapos lamang po yung ceiling, pero yung atin pong mga bayarin ay hindi pa natatapos. So patuloy po natin i-encourage po ang bawat isa. So supportan po natin ang gawain ng atin pong Panginoon. Patuloy po tayo nanalangin na patuloy na kumilos ang Panginoon sa puso ng iba pong mga tagalabas. Pero ako niniwala sana ang puso po ng tagaloob una pong hipuin ng Panginoon. Amen. So kung gusto po ninyo, tingnan po ninyo yung board. At kung gusto po ninyo na kahit yung 10 o ilan, so ilagay agad ninyo ang inyong mga pangalan para makompute po natin kung ilan na po yung bloke na natapos at mayroon na pong
mga tao na magbibigay. So patuloy po natin itong ipanalangin sa Panginoon. So ang atin pong lahat-lahat po ng atin pong bloke dito po sa loob ay ito po ay bumibilang ng 827 pieces. So ito po ay tingnan po natin doon sa kanang atin pong halaga po rito ay 350 per tiles. So patuloy po natin pong ipanalangin ang bagay na ito. So ang ating pong cottage devotion ay ang ating pong cottage devotion ay anas po lamang natin siguro sa GC. So nagkaroon po ng reschedule sa atin pong ng schedule ng atin pong devotion. So sana ito po ay gaganapin po kay Sister Rosie, pero may pasabi na sa susunod lamang po na pagkakataon sapagkat mayroong mga ibang mga gawain na hindi po inaasahan. Patuloy po natin ipanalangin sa Panginoon yung atin pong mga gawain, yung ating cottage permitting po. Patuloy po sa every Tuesday, 5:30 p.m. kahit po yung atin pong Bible study, ganun rin pong oras. Patuloy po ito po ay tuwing Thursday. Patuloy po natin in-encourage ang bawat isa na sana ay hindi po lamang yung linggo ng umaga yung atin pong atindan. So tandaan po natin, the God we are worshiping and we are serving sa prayer meeting at sa Bible study is the same God na atin po sinaserve tuwing ng morning worship ng Sunday. So patuloy po nating ipanalangin sa Panginoon na tayo po patuloy na bigyan ng kagalakan kasipagan ng Panginoon. So ang atin pong Saturday schedule sa atin pong yung 3 p.m. po natin ang Aneo training, 4 p.m. ito po ay choir practice. In-encourage po natin ang bawat mga kabataan, bata, kahit matanda, UFM and UFW na sumama po sa atin pong choir practice. And 6 p.m. Aneo worship na practice. Patuloy po natin pong ipanalangin ang lahat ng mga bagay na ito. So ngayong darating na Sabado, so siguro magkaroon po tayo ng general cleaning. So kung atin pong titingnan ang taas, hindi pa ito po na tatapos o hindi pa ito nalilinis. So tapos na rin po yung atin pong paggawa. So siguro sa darating na Saturday, so lahat po ay magkaroon po tayo ng katipon para linisin po yung taas at yung iba po nating mga kinakailangan na ayusin. So salamat po sa Panginoon. So sa umagang ito, tayo po ay darako sa salita ng Panginoon. Sa amin pong, yung amin pong katatapos na district conference sa Sibuyan, ay mayroon pong team Synergize. Working together for greater outcome, higher purpose, at yung iba pang mga topics na doon po ay tinalakay at naging matagumpay po yun. So sa ngayong umaga ay tatalakayin po natin ang patungkol po sa atin pong topic, working together for greater outcome. Working together for greater outcome. Ang atin pong text na binasa po kanina ng atin pong scripture reader is found in 1 Corinthians chapter 3, verse 1 hanggang sa verse 9. At doon ay makikita po natin na ang binibigyan po roon ng diin ni Apostol Pablo ay yung patungkol po sa division na nangyari po sa iglesia po ng Corinth. Yung division na mayroon po sila, at ito po ang binibigyan at ina-address po rito ni Apostol Pablo. So, working together for greater outcome. Pag sinabi nating working together means it is a group of people are collaboratively sharing their skills, ideas, and resources to achieve a common goal or objective more effectively than if they work alone. So it is working together. No? Group of people collaboratively.
When we say collaborate, it is a verb means work together on a common enterprise or project. This is what the word collaborate means. Greater outcome refers to results, achievements, or impacts that are better, more significant, or more beneficial than previous or expected result. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa Panginoon sa panalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po sa inyo pong masalita na muli ay amin pong tutunghayan at pagbubulay-bulayan sa ngayong umaga. Patuloy niyo itong pagpalain sa puso ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. When we say outcomes, outcomes are fundamental difference that a process makes its overall results and impacts. So binibigyan lamang po natin ng diin yung mga word na mayroon pong kaugnayan dito po sa atin pong topic, no? Working together, greater outcome and outcomes. So titingnan po natin una what working together means. Ano po ba ang ibig pong sabihin pag sinabi nating working together? What does it mean? So unang bagay na titingnan po natin, working together means that there should be no divisions or factions. When we say working together, it means no division or factions. Wala pong paghahati-hati, wala pong pagkanya-kanya, wala pong anuman na mga bagay na ginagawa na kanya-kanya. So ito po ang ibig pong sabihin dito ng salita pong ito. So no divisions. In our passage na atin pong nabasa kanina in the book of 1 Corinthians chapter 1, ay makikita po natin po roon the division case of Corinthian believers. The church of Corinth that Apostle Paul built, ay nagkaroon po ng tinatawag na division or faction. This was done because other believers says, I am of Paul. We can say it as Paul's party. I am of Apollos or Apollos' party. I am of Cephas or Peter, which means Peter's party. And some of them said, I am of Christ or Jesus' party. So parang nakikita po natin po rito yung mga partido pala ay hindi lamang nagmula ngayon, kundi kahit doon sa panahon ng mga believers of Corinth, mayroon po kanya-kanya silang partido, mayroon po silang kanya-kanyang kinakaaniban. Mayroon po silang mga kanya-kanyang mga manggagawa na kanila pong iniidolo at dahil po roon yung kanilang kaisipan, yung kanilang pananaw, yung kanilang suporta, yung kanilang paggalang ay naroon po. At dito po natin makikita that to address this kind of division, this problem of division, in chapter 1, verse 10 of 1 Corinthians, ay makikita po natin po roon na in-address that Paul addressed that division by saying in verse 10, sabi po niya, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment or purpose. Paul addresses their division by saying that you should be perfectly joined together, in the same mind, in the same judgment, or in purpose. Barclay say concerning joined together, has said, joining together means it is a medical word used of knitting together bones that have been fractured or joining together a joint that has been dislocated. The disunion is unnatural and must be cured. When we say joining together or perfectly joined together as what Paul mentioned,
in verse 10 of 1 Corinthians, sabi niya, no, Barclay, nagkaroon po siya ng komentary na ibig pong sabihin po rito about joining together. Sabi niya, joining together is a medical word. No? Ito po ay isang salita sa medisina na ito po ay ginagamit word using of knitting together bones. Pag sinabi natin together bones, no, ay alam po natin yung nagwe-weave, yung naghahabi ng iba't ibang mga hibla ng mga sinulid upang mabuo po yung isang maganda pong tila kahit ito po ay iba-iba po yung kanila pong kulay. At ang result nito, overall result, ay nagkakaroon po ng maganda pong tila o maganda pong kasuotan. So it is a word, medical word, used of knitting together bones. Yung pinagdudugtong yung mga bones na na-fractured, ibig sabihin na ito po yung na-dislocate, or joining together a joint that has been dislocated. Sapagkat yung disunion is unnatural. Hindi po ito natural na bagay. Ito po ay hindi po maganda. Kaya kinakailangan na ito po ay magkaroon po ng lunas. This is what Paul when he say that you should be perfectly joined together. Tayo po bilang mga mananampalataya, we can never work together kung tayo po ay mayroon pong tinatawag na division or factions. In order for us to have yung tinatawag na tayo po ay sama-samang gagawa, kinakailangan, iisa po yung laman ng ating mga kaisipan, iisa po yung laman ng atin pong mga puso, iisa yung atin pong hangarin, at ito po ay gumawa para magkaroon po ng dakilang resulta sa kapurihan at kaluwalhatian ng atin pong Panginoon. The second thing is that what working together means. It is not just no divisions or factions, but when we say working together, it means no competitions, boasting, and even a hero attitude. So wala pong kompetisyon. Hindi po tayo nagpapaligsan, hindi po tayo nagmamataasan dito, hindi po tayo nagsasabi na ako ang marunong, ako ang nakakahigit, ako ang matalino. No boasting and even a hero attitude, yung sinasabi po nating pagiging bida. Na ako po ang pinakamahalaga, ako po ang pinakamalaki ng contribution po rito sapagkat marami akong Ang pinag-uusapan po rito, kapag gusto po nating magsama-sama po tayong gumawa para magkaroon po ng magandang resulta, lalo't higit ito po ay sa gawain ng Panginoon, there should be no competition, boasting, and a hero attitude. In the book of Philippians chapter 2 verse 3, Paul said, no, na sinabi niya, the need of complemented effort. When we say complement, a thing that completes or bring to perfection. In the book of Philippians chapter 2 verse 3, ay sinasabi po roon ni Apostol Pablo in NIV translation o in King James translation, sabi niya, Philippians chapter 2 verse 3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. So, Apostle Paul ay sinabi po niya rito, pag sinabi po natin na wala pong division, sabi po rito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Ang sinasabi po sa wikang Tagalog, Philippians chapter 2, verse 3, sabi dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa inyong pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Kaya sinabi roon ni Apostol Pablo in the book of in verse 5, sabi dito, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. No, let this mind, in other translation, ang ibig pong sabihin dito, let this attitude which are of Christ should be yours also. Yung attitude, yung ugali, yung karakter na mayroon sa ating Panginoon, yung kaisipan na mayroon sa ating pong Panginoon, dapat ito po ay mapunta o mapa sa atin. And this attitude that na kanya pong dineclare po roon sa chapter 2 ng verse 5, kung atin pong patuloy na babasahin po roon, is the attitude
of humility, the attitude of service, and the attitude of obedience. Kaya sabi po roon, being found in a passionless man, he humbled himself and became obedient unto death. He humbled himself. No? Sabi nito, ibinaba niya ang kanyang sarili. The second thing is, he became obedient. Not only obedient, even unto death. So ang ibig pong sabihin po rito, yung humility po ay napakahalaga. When Martin Luther asked, sabi ng mga tao, for you, Martin Luther, what is the greatest virtue an individual must have? Sabi niya, for me, the greatest virtue is humility. The second greatest is humility. The third greatest is humility, so on and so forth. So ang ibig pong sabihin, humility, yung pagpapakumbaba ay napakahalagang aspeto sapagkat ito po lamang ang magbibigay po sa atin ng ganitong attitude para mawala po tayo doon sa mindset, sa kaisipan na kinakailangan po tayong magkaroon po tayo ng competition, magkaroon po tayo ng pagyayabang at sabihin na tayo po yung bida, tayo po ang hero sa mga bagay nito. In God's work and even in God's kingdom and even in God's service, tandaan po natin, there should be no competition, no boasting, and even a hero attitude. Sapagkat iisa po lamang yung Diyos natin pong pinaglilingkuran at iisa po yung Diyos na pinag-alay natin ng lahat ng mga bagay na ito. So the need of complemented effort. So the exhortation of Paul about unity and diversity in the body of Christ in the book of 1 Corinthians chapter 12 from verse 12 hanggang sa verse 26. Kanyang ginamit po roon yung tinatawag po nating yung one body which composes of every parts. No? Mayroong tinatawag po tayong mata, mayroong ilong, mayroong kamay, mayroong paa, mayroong ulo. So lahat ng mga bagay na ito, it is just a one body but composed of different parts. At lahat ng parte ay hindi po pare-parehas yung ginagampanan na gawain. Iba po yung trabaho ng mata, iba po yung trabaho ng kamay, iba po yung trabaho ng bibig. Pero lahat po ito ay nagko-complement para sa ikaayos, ikabubuti ng buong katawan at ito po ang nabibiyayaan. So, sabi ng banal na kasulatan, sabi po niya rito sa verse 25, sabi rito sa verse 25 ng chapter 12, 1 Corinthians, sabi niya, so that there should be no divisions in the body, but that its part should have equal concern for each other. So that there should be no division in the body. Ano po ang mangyari pag sabihin po ng kamay, dahil ako lang, hindi ako mata, so kinakailangan hindi po ako mag-function. At sabi po rito sa verse 26, if one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. And this is very true. Kapag yung isang bahagi po ay nasasaktan, lahat po ng bahagi ng katawan ay nasasaktan at nakakaramdam. Kung ang isang bahagi po ay napaparangalan, lahat ng bahagi ng katawan ay napaparangalan. So ito po ang ibig pong sabihin ng salitang working together. Wala pong kompetisyon, wala pong pagmamayabang, at wala pong pagiging bida o pagiging hero. Pangalawang bagay na makikita po natin, kanina tinalakay po natin what working together means. Secondly, what greater outcome means. So, pag sinabi po natin greater outcome, it means an improved result. So, pag sinabi nating improved result, this isa po sa best example is the example of Nehemiah rebuilding the wall of Jerusalem in Nehemiah chapter 2 verse 6. Nang sila po
Nang sila po ay gumagawa ng walls of Jerusalem, marami pong mga na-encounter po sila na mga obstacles, mga kahirapan. So nakita po natin na dahil sila po ay patuloy na gumagawa, wala pong makain ang kanila pong pamilya sapagkat nagtatrabaho po yung mga padre di pamilya. Ang ginawa po ni Nehemiah, gumawa siya ng paraan para mabigyan po ng pangailangan yung mga pamilya na nagugutom ng mga lalaking gumagawa. Pangalawa, nagkaroon po sila ng opposition para doon sa rebuilding ng walls of Jerusalem. Dumating po sina Tobias, sina Sanballat upang sila po ay salakayin at ipatigil yung paggawa. Pero ang sabi po ng banal na kasulatan, the book of Nehemiah, chapter 2, verse 20, sabi po ng Panginoon kay Nehemiah, sabi niya, the God of heaven will give us success or result. The God of heaven will give us success or result. Nagkakaroon po ng kagulumihanan na nadi-discourage na po yung marami sapagkat mayroon pong banta ng pagsalakay galing po sa labas. Sabi nila, ano po yung ating pong gagawin? Kaya sila po ay gumagawa sa kaliwang kamay ay mayroon pong mga gamit na pandigma, sa kanang kamay ay mayroon pong gamit ng paggawa at ganito po yung routine ng kanila pong ginagawa. Pero sabi ni Nehemiah, sabi ng Panginoon, take note that the God of heaven will give us success or result. Ang Diyos ng kalangitan ang magbibigay po sa atin ng pagtatagumpay at resulta sa lahat ng ating pong ginagawa. And nakita po natin after 52 days, the walls of Jerusalem has been rebuilt. Ang walls ng Jerusalem ay natapos sa loob po ng 52 araw. Pangalawa, it means, what greater outcome means, it means positive impact. Kung titingnan po natin the story of the early Christians in the book of Acts, under impacts, hindi po lamang sa kanilang mga sarili. No, yung impact mayroon po, lahat ng ginagawa po natin ay dapat magkaroon po ng tinatawag na positibo na resulta. Mayroon po itong impact sa atin pong pamayan. Una, impact in the sight of God. Ano po ang nangyari? Ay yung kanila pong ginagawa ay kinalugdan ng Panginoon. The book of Acts chapter 4 verse 33, sabi niyo, God endowed them with grace and power. No? Sabi roon ay sila po ay pinagkalooban ng Panginoon ng sapat na biyaya at kapangyarihan na sila po ay nakagagawa ng mga mahimalang mga bagay sapagkat sila po ay kinalugdan ng atin pong Panginoon. Impact even in the sight of men. In the book of Acts chapter 2 verse 47, sabi po rito, they enjoyed the favor of all the people. No? Kanila pong in-enjoy yung tinatawag na pabor ng lahat ng mga tao. Sa panahon na sila po ay nangangaral, marami po ang nagre-response, marami po ang tumatanggap sa Panginoon. At nakita po natin na lahat sila ay nagsasama-sama upang patuloy na purihin at luwalhatin ng ating pong Panginoon. Pangatlong bagay na makikita po natin, what greater outcome means, it means alignment with purpose. Alignment with purpose. In the book of Acts, chapter 4, verse 32, sabi po rito, but they had all things in common. Dito po natin makikita na bawat isa sa kanila ay hindi nila itinuring na yung bagay, yung propiedad, pagkain, biyaya na mayroon po sila, hindi nila itinuring na ito po ay para lamang sa kanila. Alignment with purpose. Para marating yung purpose, yung outcome na kanilang gusto pong marating, kinakailangang magkaroon po sila ng iisang layunin. Yung kanila pong purpose, yung kanila pong layunin ay dapat naka-align sa iisa pong direksyon. At ganito po ang nais ng Diyos na mangyari po sa atin. Ito po ay Mission Sunday at alam po natin na kahit po sa pangaral ng salita ng Panginoon, yung purpose po natin ay walang iba kundi madala po ang marami pong mga tao sa paanan ng atin pong Panginoon sapagkat alam po natin na ito po ay napakahalaga sa harapan ng atin pong Panginoon. Tandaan po natin, if we really work together,
surely we can do and have a greater outcome. In the book of Philippians chapter 2:16 ay sinasabi doon ni Apostol Pablo, no? Alam po ba natin na sabi doon ni Apostol Pablo, that I may rejoice in the day of Christ, that I have did not run in vain, neither labored in vain. In conclusion, kung alam po natin yung Apollo 11 ng NASA na nagland po doon sa moon. So the moon landed of NASA's Apollo 11. Alam po ba natin that over 400,000 people work collaboratively towards the goal of landing on the moon. No? Nang ginawa po nila yung Apollo 11 at kanila pong ginusto at inilagay sa kanilang puso at sa kaisipan na marating po ang buwan. Alam po natin na napakatagal na panahon ang kanilang ginugol at halos 400,000 people work collaboratively towards that goal. No? Their massive coordinated efforts required intense teamwork to achieve such a monumental achievement. Alam po natin kasama na rito yung tinatawag na mga engineers, kasama na rito yung mga iba't ibang mga tao, mga scientists, na sila po ay nagsama-sama upang magawa yung mga bagay na ito. Napakahirap, pero nakita po natin na sila po ay naging successful. Narating nila ang buwan, nakarating ng ligtas, at ito po ay dahilan sa kanila pong pagsasama-sama. Mananampalataya, napakahalaga na tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon, na bilang mga tao ng Diyos, ay patuloy na nagsasama-sama upang tayo po ay makarating sa isang patutunguhan, sa isang hangganan at sa isa pong layunin. At ito po ay maluwalhati ang pangalan ng atin pong Panginoon. Tandaan po natin, sabi po ng isa pong quotation, sabi po ni Henry Ford, coming together is the beginning. Keeping together is a progress. But working together is success. Mother Teresa once said, I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together, we can do great things. So, sabi niya ni Mother Teresa, magagawa ko ang bagay na hindi mo magagawa. Magagawa mo ang isang bagay na hindi ko rin magagawa. Pero kung tayo ay sama-sama nagagawa, magagawa natin yung mga dakila at malalaking mga bagay. Take note, we are serving one and the same master. We're entrusted with one and the same gospel. We are endowed with one and the same power, and this is the power of the Holy Ghost. We are motivated with one and the same attitude, and this is the attitude of love. We are driven with one and the same desire to please our Lord and Master, and we are longing someday with one and the same commendation from the Lord. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of our Lord. This will only come to reality if we truly work together toward that greater outcome. Kaya nga, katulad ng sinabi ko po kanina, together with Apostle Paul, we can say, sabi niya, in the book of Philippians, chapter 2, verse 16, may I repeat? Sabi ni Paul, that I may rejoice in the day of Christ, that I did not run in vain, neither labored in vain. Working together
for greater outcome. Ako po'y naniniwala, madali po nating marating yung ating gustong marating kung tayo po'y patuloy na nagsama-sama. Lalo't higit kapag ang pinag-uusapan po ay pagsama-sama sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto nating marating yung tahanan ng Panginoon balang araw. Lahat ng ating sakripisyo, lahat ng atin pong pagpapagal, lahat ng ating pong paghihirap na atin pong nararanasan sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, darating yung oras. Ang pinakampunot dulo kung bakit ginagawa po natin po ito, gusto nating marating yung tahanan ng Panginoon. Hindi po ito yung atin pong permanenteng tahanan. Pansamantala lamang po tayo. At kung tayo po ay patuloy na gagawa, patuloy na magpupunyagi para marating ang tahanan ito na ibinibigay sa atin ng Apostol Pablo, na sinasabi ni Apostol Pablo, at nais ng Diyos na atin pong marating, isa lamang yung pwedeng paraan na pwede natin pong gawin. Magsama-sama po tayo bilang mananampalataya. Sabi ng Panginoon kanina, sabi ni Apostol Pablo, sino si Apostol Pablo? Sino si Pablo? Sino si Apolos? Sino si Pedro? Kami lamang ay mga manggagawa na naatasan ng Panginoon na gawin ang amin pong mga gawain. Pero ang Diyos ang nagpapalago at nagpapatubo. Maybe together with Apostle Paul, we can say again, na sa dulo ng atin pong paglilingkod, at the end of our journey of our spiritual life, we can make a conclusion together with Paul in Philippians 2:16. Nais ko pong ulitin, that I may rejoice in the day of Christ. Na ako ay magalak sa araw ng ating pong Panginoon. And the day of Christ that He is saying is the day when we meet Christ at His second coming. Na tayo po ay makasama ng Panginoon. Sabi dito, that a day of Christ, sabi, that I may not run in vain. Hindi po ako tumakbo ng walang kabuluhan. Hindi ako nagpagod ng walang kabuluhan. Neither I labored in vain. Hindi po ako gumawa ng walang kabuluhan. Mayroon po tayong 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that our labor is not in vain in the Lord. The only labor that will be counted even at the end is the labor we do and we did for Christ. Lahat ng ating ginagawa sa sanlibutan ito, pagpapaaral ng atin pong mga anak, makatapos man sila, magkaroon man ng magandang kurso, magandang kinabukasan, lahat po ito'y mawawala. Hindi po natin ito papakinabangan pagdating ng oras. The only labor na pwede pong i-count ng Panginoon pagdating ng oras ay yung iyong pagpapagal sa pagpapatuloy sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. At ito po yung papakinabangan po natin someday. Kaya sabi ni Apostol Pablo, no, habang siya po ay tumatakbo, in the book of Hebrews, chapter 12, verse 2, sabi niya, no, let us run with patience the race that's set before us. And in doing these things, and verse 2, sabi niya, looking unto Jesus, the author and the finisher or perfecter of our faith. Hindi po natin magagawa ang lahat. Mahirap po magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Marami po talaga mga problema, marami po mga balakid, marami po mga tukso sa atin po mga paligid. At kung gusto po nating tumayo, yung ating focus, yung ating pong direksyon, ay dapat nakatuon sa Panginoon because He is the author. Siya po yung nagpasimula. Siya po yung foundation of our faith. At siya rin po yung magtatapos ng pananampalataya po natin. Hawakan po natin matibay yung propesyon ng ating pong pananampalataya as declared in Hebrews chapter 10 verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for faithful is He who promised. Working together
for greater outcome. At ang outcome po na ito, yung makita po natin ang atin po mga sarili, sana kasama yung buong pamilya po natin, na tayo po ay nagsasama-sama at ini-enjoy po natin yung kaluwalhatian, yung presensya ng Panginoon balang araw pagdating sa kanyang karya. Yung outcome na mayroon po tayo sa atin pong iglesia, hindi po natin ito mapapakinabang pagdating ng oras. Ito po ay pansamantala. Although nag-work together po tayo para sa ganito pong mga proyekto, pero tandaan po natin, huwag po nating kalimutan. Mayroon pong pinakadakilang bagay na pwede po nating gawin at ito po ay ang patuloy na maparangalan ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Salamat po o Diyos sa inyo pong mga salita. Purihin ka, Panginoon. Kayo po ang Diyos, Panginoon. Nagtakda sa amin, Panginoon, ng iba't ibang mga bagay at iba-iba pong mga layunin. O Diyos, tulungan niyo po, Panginoon, na kami po ay patuloy na magkaisa. Gumawa, Panginoon, sama-sama sa isa pong layunin ng patuloy na maparangalan, maluwalhati, maitaas ang inyo pong dakilang pangalan. Panginoon, marami pong pagpapagal kami na ginagawa sa libutan ito. Lalo tigit, Panginoon, pagpapagal, Panginoon, sa amin pong paglilingkod at sa amin pong pananampalataya. Alam po namin, Panginoon, hindi po madali. Marami pong kahirapan, pero salamat. Hanggang alam po namin yung presensya mo'y kasama po namin. Hanggang alam po namin na inyong pong biyaya, Panginoon, ay sumasagana po sa amin. Makakatayo kami, Panginoon. At katulad ni Apostol Pablo, pwede naming sabihin, Panginoon, even at the end, that I may rejoice even in the day of Christ, that I did not run in vain, neither labored in vain. Sana, Panginoon, ito po yung maranasan po namin pagdating ng oras. Sapat alam po namin, mayroon kang dakilang gantimpalang nakalaan at naghihintay para po sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa na maging matibay, maging matatag, hindi po manghinawa, Panginoon, sapagkat sa dulo po nito, Panginoon, alam po namin, kayo po ang Diyos na magbibigay ng parangal at pagluwalhati sa amin. Salamat po sa inyo po mga salita. Patuloy niyo itong pagpalain minsan pa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po ngayon ay, ito po ay Mission Sunday. So habang nagbibictory po song ang atin pong worship leader, so in-encourage po ang bawat isa na ibigay po yung atin pong mission offerings. So napakahalaga po na yung mga salapi, yung kaunting halaga na pwede po nating ibigay sa gawain po ng mission ay magamit po para marami pang mga kaluluwa, marami pang mga ilapit sa paanan ng Panginoon. At ito po ay sa pamamagitan, ito po ay pwedeng magawa sa pamamagitan ng kunting halaga na pwede po nating ibigay sa atin pong mission. So, simulan na tayong magbigay sa atin pong mission offering. Nagtatanong ang puso, saan nga ba patungo? Kalooban mo ang iyong ituro. Bago po ang victory song, pinapaabot po ng mga council sa atin pong mga members. Sa araw po na linggo ay atin pong idadaos ang Pastor's Appreciation Sunday sa atin pong iglesia. So ang October po ay buwan ng pag-appreciate po sa ating mga pastors. So bilang parte po ng ating yearly activity, ang October po ay dadaos po natin ang Appreciation Sunday sa susunod po na Sunday. So nag-usap na rin po ang council at ang department president na ano po ang dapat ninyong gawin. Kayo na po ang mag-usap ng inyong kanya-kanyang department. So napag-usapan na rin po ito last Sunday ng mga president. So kung ano po ang nais nyong i-prepare sa inyong personal na gustong ibahagi sa ating mga pastors, kayo na po ang bahala pong maghanda nito sa inyong mga sarili. At ito lang po ang announcement. Maganda po tayo sa ating Pastor's Appreciation next Sunday. To God be the glory.
Amen. Tayo po'y tumayo. Amen. Nasa ating pong Panginoon ang tagumpay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sapat na at higit pa sa ating mga buhay ang biyaya po ng ating Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hanggang sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Sing! Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa kanya. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Di magagamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oo, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang sa kanya. At higit pa biyaya mo, Panginoon, sagana at umaapaw sa kanya. Sapat na at higit pa sa aming mga buhay, sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang. Sapat na at higit pa, Panginoon, ang iyong biyaya sa iyong mga anak. Oh, Jesus. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nga mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na nga mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. We bring it. Amen. So, let's pray. O God, maraming salamat po sa pagkakataong mapakinggan ulit namin ang iyong salita. At napapray po din namin ang mission, Panginoon. I-bless niyo pa po ang bawat isa upang makapagbigay pa, Panginoon. And i-bless niyo din po kami upang maging blessing kami sa iba, Panginoon. And ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, gaya